ito. Truly po, ako po ay na-bless. Yung katanungan na, will you still serve the Lord kapag meron kang ganito? Siguro po ay tignan natin, no? Kung mangyayari po sa buhay mo ng storm na ito, will you still serve the Lord? Will you still pupunta ka pa rin ba sa gawain? Will you still worship the Lord? Amen. Pag nangyari sa buhay po natin ito. Amen. Ayan po. 2007 po, nung nakakilala kami kay Lord. And then, 2008 po noong, ayun po, 2007 nakakilala, 2008 po yung, ayan po, nag-start po akong together with my husband, uma-attend-attend ng mga gawain po, ano. And then, 2008, then bali, 6 years na po, from 2008, from now, no. At dumating po yung sa point sa buhay namin na meron po akong 16 years old, meron din po akong 12 years old, at hisashiburi po akong nagkaroon ng baby po. Ayan po, si Jaden. Ayan po. Ang dami ko pong katanungan kay Lord, no, na talagang pinaunawa niya sa akin na, Lord, bakit nagsiserve kami sa iyo, pero bakit meron ito? No? Kaya, ayan po siya. Nung kalalabas po kasi niya, ay hindi po unexpected po, no? Hindi ko po in-expect na yung heart po niya, yung pinaka-great artery po ng heart niya ay ganyan po. Ang talaga pong artery ng heart natin ay pa-X. So, ang mangyayari po, pagka ganyan, hindi po ito dadali sa apat na ventricle. At yung supply po ng oxygen ay hindi po tama. Hindi po makahinga yung bata. Hindi lang po yun, may butas pa yung puso niya. No, kaya po ang nangyari ay ito po. Ang nangyari po ay sinundo po siya ng ambulance po doon sa Kodomo, Shizuoka Buin. And then, dahil sariwa pa yung pusod niya, ipinasok po doon yung bola para po takpan yung hole sa puso niya. Ayan po. Pero hindi po ito, tinanong ko po sa doktor, hindi ko pa po alam na nangyari yun po, no? Kasi po, wala pa akong nakikitang baby sa tabi ko. Cesarean po ako. Cesarean section po. At hindi ko po malaman bakit. Kaya ang iniisip ko lamang po ay, sabi po kasi niya, habang kasi po tayo ay, pag nacesarean di po ba, parang hilo pa, and then parang nakahay pa, na hindi makahinga, yung gano'n po. Ang iniisip ko lang po ay asthma. Kaya po wala yung baby, siguro po merong intensive care yung ginagawa sa kanya. At yun po, kinaumagahan ay pinakita po niya yung picture sa akin. Pinipilit niya na hindi ako maapektuhan, no? Napakaseryoso pa nga si baby ganito. Pero bumigay din siya. Bumigay din po siya na sabi niya ay kawawa naman si baby. Yun po, ang huling salita niya sa akin. Nakita ko po yung picture na mamaga nga yung dibdib. At yun, pinenta po niya sa akin na nilagyan na nito na bola. Ayan po. Tapos yung susunod po na picture. Ayan po. Yung sumunod po ay ito. Nung pagdating po namin sa hospital ay kwento po nung doktor kung ano po yung gagawin sa kanya. At hindi ko po talaga kayang pigilan yung sarili ko habang nag-explain yung doktor in English po kasi request namin English. Napakarami pong risk, napakaraming complication po. It's 1 to 15. Na complication pag mag-a-under siya ng operation na ito. Kasi po, kailangan, sabi ko po ay, Lord, pwede bang huwag na? Kasi, Lord, pinag-pray na namin na you will do a miracle sa anak namin. Sabi namin, ang prayer ko pa ay, Lord, bakit hindi mo kayang gawin? Kaya mong gawin kasi si Lazarus binuhay mo. Yun yung faith namin. At saka yung pag-pray namin, Lord, do miracle sa buhay ng anak ko. Ayan po, no? At still po, no, habang meron po na po kasing test bago po ito operahan. At sabi ko ay, Lord, hindi na nila maka-find out na meron pang meron pang differential yung heart ng anak ko. Lord, alam ko pinagaling mo na siya. And then, yun pa rin, no, na-find out pa rin nila, hirap pa rin makahinga. Sabi ko, medyo nagtatampo-tampo na kay Lord nung time na yun, no? Bakit ganun, Lord, pinag-pray na namin. Pero, alam niyo po, pinalala sa akin ni Lord yung Isaiah 55:8 na hindi natin kayang, kasi yung thoughts ni Lord is higher than our thoughts, no? Kaya sabi ko, Lord, pagka ganun po na hindi ko kayang unawain kung ano yung isip ni Lord, yung kaparaanan ni Lord, nililib behind ko na lang ito sa Kanya. Nasabi ko na, Lord, pahala ka na lang po. Yun po yung nasa puso ko lagi, no? Pag meron po akong hindi naiintindihan na bagay ay binibigay ko po sa Kanya. And then, ayan po, yung time na inoperahan po siya, no? At grabe po kami mag-asawa
nag-worship po kasi kami at that time, no? At nagsiserve kay Lord. Alam niyo po, habang inooperahan siya, from 9 o'clock po kasi yon to 7 ng gabi. Napakahaba po. Sobrang haba po. Talagang wala kaming ginawang iba ni Kuya, kundi iPhone sa kanya, iPad sa akin, no? Habang inooperahan si baby, talagang inaulitan namin si Lord. Wala kaming ginawang pagka si Kuya ay nakailang balik yan sa CR. Habang nakikinig lang, habang nag-worship kay Lord, talagang grabe yung iyak niya. Basta salitan kami, siguro po inubos namin yung tissue ng CR na podong. Ayan po, at ayan po, pagkatapos po ng operation po talaga ay hindi ko makaya yung biyak. Nung nakikita ko po ay talagang parang na-shock po ako talaga, no? Shock po ako dun sa pangyayari. At sabi ko ay, kinonfront ko po yung doktor, sabi ko, hindi ko po kasi kayang tignan, sabi ko gano'n. Kasi wala po sa isip ko, o wala po akong nakita pang bata na pinanganak may sakit na, sabi ko dun sa doktor. Kaya sabi naman ng doktor ay, nauunawaan ko yung pakiramdam mo, sabi niya gano'n. At yun po, frankly, tinanong ko po ilang weeks po ba nakaka-recover ang ganitong merong ganitong TGA po kasi ang tawag, no? At least 1 week, sabi po gano'n. At 2 weeks na po ay hindi pa rin po talaga nakaka-recover si baby. At ito po yung hindi ko na sinabi pa sa iba dahil sobrang nasasaktan po kami, ano? Siyempre po nakikita mo gano'n. Bagamat hindi ko yung nahihirapan, no? Na tinutusok o inoperahan, pero bilang magulang talaga ay sobrang masasaktan ka, no? Kaya po ay, nung araw po na yun, hindi kami kinakausap ng doktor. Nagtataka po kami, ano? Kasi po ay dinadaanan lang kami, nagtataka kami kung bakit. At saka siya na lang ba yung andun pa rin, napakarami pa rin gamot. Tapos pagbalik namin ay okay daw siya, pero bakit gano'n, no? Meron pang dugo po ulit na sinasalin sa kanya. Kaya po parang big question po yun sa amin. Umuwi po kami na hindi po kami kinausap ng doktor. Kaya po, pagdating sa bahay ay sabi ko, Lord, nagtatanong ako kay Lord, bakit gano'n? Sabi ko, meron pa kasi siyang picture sa computer, no? At sabi ko ay, lagi ko yung nililayhin. Sabi ko gano'n ay, sabi ko sa kanya, sa picture na yun ay, Jesus loves you so much, anak, at pag-aakilin kami, Lord. At gabi-gabi po talaga, nakita ni Kuya na, ba't ka pa natutulog, gano'n. Kasi po, talagang sabi ko sa kanya, Lord, nakawa ka naman sa anak mo din po doon. Sabi ko gano'n, pagalingin mo naman po siya. Sabi ko ay, sana tama na po yung hirap na dinadanas niya. And then, yung time, kinaumagahan po ay, kahit po, kasi po, operada po ako nun 2 weeks or 3 weeks pa lang nung open heart surgery po siya, talagang binubuhat ko yung tiyan ko dahil masakit po At saka, ligated. Sabay po kasi akong inopera tapos ligated na rin. At yun po, lumapit po sa akin yung doktor, kaya po pala hindi siya lumapit kaagad ay talagang nag-prepare po siya ng English explanation. At napakahaba po nito. At yun po, nakita po sa kanyang, nung dumaloy na po dun sa heart niya, sa mga artery po, no, yung tamang pagdaluyan po ng dugo at oxygen, ay meron pong isang ugat na naman na problema po dito sa lungs. Meron pong isang ugat na nagkukos po ng bleeding sa lungs po niya. Kaya pala pinakita sa akin, napakalabo. Kasi po, nakikita ko, sinisipsip po yung dugo sa ilong. Tapos, sa ilong tsaka sa bunganga na po, may hinihila po laging gano'n. Panay blood po siya. Yung pala ay nagkakaroon po ng tawag dito. Hemorrhage po sa loob ng lungs. Sabi ko, hindi pa tapos talagang umalis po ako doon sa harapan ni baby, talagang nagmamakaawa ako kay Lord, no? Nung time na yun, sabi ko ay, tama na po, Lord. Sabi ko, hindi ka pa nasasaktan, alam ko rin yun, sabi ko po sa kanya. Yun po. At yung kaaway po talagang, grabe po yung sinasabi sa akin. Sabi niya po ay, will you still worship the Lord? Will you still serve your God? Nakikita mo na yung ganon. Kaya sabi ko, ano mo pong sinabi ko sa kanya? Mura naman, ma-shake ka na lang. Talagang, alam din mo yung pinalaman ko sa kanya is a mind of Christ.
by my mood. Hindi po dahil yung magsasalita gusto ko. Hindi po dahil yung panahon na yung idenki. Hindi po pupunta po ako dahil alam ko po, kilala ko po yung tumawag sa akin. Pupunta po ako sa mga gawain dahil sinunod po yung tinitingnan ko. Pag may sakit ako, pupunta sa gawain. Pinasabi ko sa sarili ko, pupunta ako sa gawain na yun. Alam ko, Lord, pag-aagalingin mo ako. Pupunta ako sa gawain na yun, Panginoon, dahil alam ko, may word ka para sa akin. Hindi ko tinitingnan ko sino yung sasalita. Hindi mo according sa mood, hindi sa according sa weather, hindi according kung sino yung tatayo. Basta alam ko na tinawag ni Lord at pupunta ako at makikinig. At lahat po, bawat pato ng kaaway sa akin, nasabi ko sa sarili ko na hindi ito yung plano ni Lord. Jeremiah 29:11, sabi ni Lord, sabi ko gano'n, may pag-asa. Kaya mula ko nung araw na yun na sabi ko, Lord, hindi ka unconscious na hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa anak mo. Sabi ko po sa kanya, alam ko nakikita mo kung ano nangyayari sa akin. Alam kong nariyan ka. Sabi ko sa kanya, hindi ito yung plano mo sa buhay ng anak mo. Sabi ko sa kanya, kaya ang sineto ko sa mind ko, hindi ko man maapuhap yung mind ni Lord. Ang sineto ko sa mind ko, in-inline ko ito sa thoughts ni Lord, no? Kahit na hindi ko maabot ko nung gusto niya ibig sabihin. Mas ang sabi ko po sa sarili ko ay, binalikan ko po yung word na faith, being certain, being sure of the hope you have in Christ. So sabi ko, kahit ganyan ka, anak, sabi ko, darating yung araw na nasa bahay ka na naglalaro tayo. Sabi ko, hindi ko po hinintay na gumaling yung anak ko. Bago ako nag-worship kay Lord, hindi pa ako umalis doon. Hindi ko po hinintay na magaling na si Jayden bago ako nagpuri kay Lord. Hindi ko hinintay na gumaling si Jayden bago ako putin sa prayer meeting, sa Bible study. Sabi pa nga po ng kaaway, isa po akong Bible study coordinator ng Fuji. At sabi pa ng kaaway sa akin, anong i-mensahe mo? Anong i-mensahe mo? Pero alam niyo po, nagkaroon po ako ng message, no? Dito po, na storm can precisely come sa buhay natin. Si Jonah, pinintindi po sa akin ni Lord ito. Si Jonah po, there is storm, but it caused by his bullheadedness, hard-headedness, disobedience to God. Si Paul po, nagkaroon din ng storm, but it is not of his own doing po. Nagkaroon siya ng storm, pero, and sa disciple po, sa boat po, with Jesus Christ, di ba po may storm? Amen. Kaya, pinaintindi sa akin na the storm can precisely come even you are disobedience or obedience to God. Kaya yun po, no? At yung tanong na, where is your faith? Kaya po, sabi ko ay, thank you Lord. Kasi, tingnan niyo po yung baby ko, napaka-gay na po. Sabi po, 6 months, 7 months pa lang po siya, pero napaka-gay po niya. Totally healed. Kaya sabi ko ay, thank you Lord. Where is your faith? Pinatrain lang pala tayo ni Lord na to trust Him. No, habang, kasi po kahit committed tayo ay meron pong pagsubok si Lord sa buhay natin. At nagpapasalamat po ako na, yun po, gusto ko pong basahin tong, kasi po ay, nagpapasalamat po kay Lord, kahit nasa bahay ka lang ay talagang makinig ka lang ng word ni Lord ay you will be filled, no? Ayan, sabi po nga ay storm really reveal what we are made of. Sabi po nga, you can never know what truly a person like, no, until you cannot see him operate in the storm. Sabi nga, ano, pressure, kasi po pag may pressure, talagang hindi ka makapag-isip ng maayos, pero pressure will reveal what we are made of. Amen! Yan nyo, ang galing mag-serve kay Lord, ano, pagka-okay lahat sa atin. Ang daling mag-serve kay Lord pagka, alam nyo, maganda yung health natin, okay lahat sa atin. Okay. Ang dali mo mag-serve kay Lord
Kapag maganda ho, yung nararamdaman natin kay Lord. Sabi ni Mr. Anes, hindi moody, hindi yung nag-preach, hindi yung nag-share. Pinaglaban niyo yung pananampalataya ka sa Panginoon. At dahil ko dito, wow, Jaden, napakagayang kinabata. Wow, po siya nakatulad ko. Ayun. Pero my question is this. Maaaring naantig ko tayo, natuwa ka, napaiyak ka. Pero this question is this. At ang tanong na ito para sa inyo, kapatid. Okay. Wala pong PowerPoint. Okay, but the question is this. Are you totally committed to God in every area of your life? Or are you conveniently committed to Him for the sake of your comfort or ease? Church, Jesus' desire for us is to have a total commitment. Jesus' desire for us is to have a unconditional commitment. Church, hindi ito optional because God set this commitment for us to strive na magpatuloy tayo sa Panginoon. And He was committed to dying for our sins. Hindi ka pa pinanganak, si Lord ay committed na nung namatay si Lord sa krus ng Calvary. Luke 23 verse 46 says, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Then when he had said this, his breath is last. Church, Jesus had a total commitment to us. My question is this: how about us? How about you and me? Are we willing to be unconditionally committed to God? Or do we continue to live yung convenient lang na life bilang isang Christian? Remember this. The most He could do is to die for us. But the least that we could do is to live for Him. You are not yet dead. So your service to God is not yet over. Now is the time to serve, to surrender, totally, unconditionally committed to God. In Jesus' name, I pray. Amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. Pwede ko kong palakpan natin si Jesus. Pwede ko ba kong hagla ngayon? Pwede ko bang awin na natin si Lord at pagkatapos po nito, gusto ko tatawagin si Pastor Gary para sa ministry natin.